Nako po, breaking news. Matindi po itong balita natin. Iloilo Town Vice Mayor nasawi matapos umanong aksidenteng mabaril ang sarili. Halaka, mga kababayan. Pero yung iba naghihinala, nagdududa. Tila may kinalaman ba ito sa Cabral Files? Nako, mga kababayan. Ito ba ay may kinalaman sa mga anomalya ng flood control issue na ito? Nako, totoo kaya mga kababayan na aksidente lang ito? O merong kakaibang nangyari? Panoorin po natin kung ano po ang lumalabas na resulta ng investigation. Nako, nakakalungkot po ito sa pamilya ni Vice Mayor ng Iloilo. Ito po mga kababayan. Ang tanong kasi, ito ba ay may kinalaman kay Cabral Files? Kaya ito nabawian? Nako mga kababayan ko, malungkot na issue ito. Panoorin po natin. Masaklap na bagong taon ni Vice Mayor ng Iloilo. Malagim po ito. Ito na po. Ang hepe po ng Iloilo City, director po ng Iloilo City. Magandang gabi po, Colonel Legarda, Jeff Caparas po, at maya-maya po yung makakasama natin si Marlene Padiernas. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po. Good evening po sa inyong taga-subaybay. Alright, Colonel, kamusta ho? Paano ho ang nangyari dito noong December 30? Doon ho sa mga ngayon lang ho ito nabalitaan. Yes po, meron pong isang incident na nangyari. No? Accordingly, as reported, it was an accident, discharge of firearm ng ating pong Vice Mayor ng bayan po ng Beñas, Iloilo. Sa kasalukuyan po ay dahil po sa ating guidelines and procedures involving ng isang elected official, kami po ay nag-organisa ng isang special investigation team para po malaman yung mga sirkumstansya ukol po dito sa nangyaring insidente. Pero anong ginagawa niya raw po, Colonel? Nililinis niya po ito, yung barel? Hindi po. Actually, papunta po ng bayan niya si Vice Mayor Lamasan. Oo. Kasalukuyan dito po sila nakatira sa Iloilo City. Mga 45 minutes away from the bayan po ng Beñas. Oo. Papunta na sana sa ng Beñas at nangyari po ang aksidente. Ayan pa po ang ating pong inimbestigahan kung ano pa talaga ang nangyari. So ibig sabihin ay tina-travel niya po mula doon sa kanilang bahay Iloilo papunta ho ng Dueñas, tama po? Yes, hindi pa po siya nakalis ng bahay, nasa loob ng bahay nangyari Oo. yung insidente. So kukunin niya, parang ganun po ang nangyari, Colonel? Yes, initially yun po ang naging information namin na nung kinuha niya sa box yung baril ay pumutok po. Nako, ito ho ba'y registered, kumbaga enthusiast ho ba talaga si Vice Mayor? Yes po, kung titignan ay ang baril na nakaregister po sa ating Vice Mayor ay competition ready. Kumbaga na-modified, enhanced for competition purposes. So siya po ay talagang nagko-compete ho talaga, shooter, kumbaga Colonel? Hindi ko lang po ma-confirm kung talaga nagko-compete talaga si Vice Mayor, but yun po, isa siguro ganun enthusiast din si Mayor, kaya siya at the same time for her own security. Ayun. So nakarehistro sa kanya yung barel? Opo. Ayun. So ano na po ang status ng investigation, Colonel? Nasaan na ho yung barel? Sumasa ilalim mo sa ballistic bilang protocol? Yes po. Nai-surrender po sa atin yung barel at atin po namang ganito ng over sa Regional Forensic Unit 6 for ballistic examination. O yan mga kababayan, ako matindi po ito. Dueñas, Iloilo Vice Mayor. Patay matapos umanong aksidenteng mabaril ang sarili. Nako mga kababayan, totoo kaya ito?
Hanggang doon lang ang buhay niya. Sayang naman. RIP Vice, kawawa naman. Ano ba yan? Ang boses ang hina, di maintindihan. Stop interview, di maintindihan. Sana hindi naman po siya involved sa DPWH scandal. Nako, mga kababayan, yun lang. Sounds like murder. Nako po. Ang competition firearm hindi para sa offensive weapon. It's a different firearm by half cent. Nako po. Gun shooter, aksidente, bumaril ni shooter ang sarili niya. Shooter, hindi marunong mag-shoot. Ayun lang mga kababayan, kung enthusiast ito, alam niya pong i-safety ang kanyang baril. Yun po ang nakakaduda kasi nga enthusiast pala ito ng baril kaso hindi ba alam ni Mayor yun na i-safety ang kanyang gamit? Posible naman ito. Ito yung mga tanong baka naman may ikalawang kwento ito. Nako po mga kababayan. Kalokohan yan. Kinuha lang sa box. Pumutok na. Kalokohan niya. Uy. Nako. Totoo nga naman. Yun lang nakakapagtaka po mga kababayan. Gun enthusiast ito. Tapos hindi naka-safety ang kanyang ang kanyang gamit. Nako mga kababayan ko. Isang malaking tanong po ito. And kami po ay may mga request na rin ginawa sa family para doon sa mga kailangan naming mga data para sa investigation po. Pero sa ngayon po, ano hong lumalabas, sir? May nakikita ho ba kayong foul play? As of now, hindi po natin pa ma-establish kung ano yung kailangan po natin ng mga official statements ng mga tao sa bahay. Oo. At yung medical records po ng BC Alcalde base po sa paggamot sa kanya nag-request na rin kami po ng autopsy pag may grant po ng family we will request sa regional forensic unit namin to conduct yung autopsy examination. Initial ho di ba ang sinasabi sa report sa tiyan, Saan pa ho ang ibang lumalabas? Hindi ko lang po kasi wala pa kaming medical report. Oo. Ukol po dito dahil din sa mahabang holiday. Yung record section ng hospital po ay hindi pa nakapag-release ng official records. Ayun. Pero sa ngayon ho, ang status ay yung baril ho ay nasa inyo na, nasa forensic na, Tapos yung, pero yung tama ho sa tiyan ay confirmed ho iyon, yung sinasabi. Yun po ang initial, naging pahayag ng pamilya at yung attending physician. But wala pa pong official talaga report. Oo. Colonel, dako naman ho tayo since nasa linya na ho namin kayo. Di ba ho, sir, pagka sa gun safety, dapat ho, pag ita-travel, ihihiwalay nyo ho ang magazine doon ho sa mismong baril, hindi ba? Hindi naman po. Siyempre kung kayo po ay meron namang mga kaukulong dokumento, kagaya po ng permit to carry. Ayun. License ng firearm, then permit to carry. Ay otorisado po naman kayong magdala ng baril. Oo. O yan mga kababayan, nakakaduda po itong pagkasawi ni Vice Mayor Dueñas ng Iloilo. Ang mga comment ay naghihinala at nagdududa na tila may foul play dito na parang si Cabral. Naku po mga kababayan, tila nauugnay ito sa Cabral files. Naku po. Matindi ito. Sana hindi naman dawit ito sa Cabral issue. Halaka. I-check po natin mga kababayan ano ba sinasabi dito. Sabi din dito, dating mayor ng Nueva Ecija, nahulihan ng shabu. Naku, nakakaano naman ito mga kababayan. Ba't kaya ngayon mga politiko nang nasa ganitong mga issue? Ito po. Dating mayor ng Nueva Ecija nahulihan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Tutukan sa report.
Arestado ang 53 anyos na dating alkalde ng isang bayan sa Nueva Ecija matapos mahulihan ng nasa halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija kahapon. Sa investigasyon ng mga otoridad, isa sa mga operatiba ang nagpanggap na pusher buyer at nakabili ng illegal na droga sa suspect gamit ang mark money. Pagdating sa lugar, nagkaabutan agad ng droga at mark money. Hudyat para arestuhin ang suspect. Nasa Grabe mga kababayan, no? HBA watchlist siya pero hindi pa siya na naindikit parang newly identified pa. Itong suspect natin ayon sa records natin dati siyang mayor 2007 o 2010 sa Santo Domingo. Isipin nyo, dating mayor pala ng 2007 ito sa diyan sa may mga kawan, Nueva Ecija. Naku, nakakaano naman ito. Ano sabi dito yung ibang mga komento, mga kababayan ko? Ano sabi dito? Sa Leyte, dating drug lord, mayor na ngayon. Nako po. Bakit ayaw sabihin yung pangalan? Nako po, mga kababayan ko. Naghihirap ka na kasi kaya shabu na lang, cocaine dapat dating mayor. Nako po. Bitay lang ang solusyon. Bato-bato. Pek, ayaw sabihin ang pangalan. Nako po, mga kababayan. Nakakatakot yan pag naging mayor uli siya. Maraming ipapategi. Inosente yan para pagkaganyan. Dapat kanay makulong habang buhay. Bakit ayaw sabihin yung pangalan? Nako, mga kababayan ko. Totoo nga nun, ba't ayaw sabihin yung pangalan? Anong sabi dito? Anong sabi mga kababayan ko? Nako po. Po ay meron Ano pa sabi dito mga kababayan? Check na natin yung ibang mga banat dito. Anong balita dito? Ito po, check nyo po. Panoorin po natin. Ano ba ang sabi dito? Ay, ito po. Introducing the new Check po natin ito mga kababayan ha. Para yung yung short summary lang po ito. Baka naman ito ay dawit din sa flood control ito. Yun po yung mga nasa komento eh. So, ibig sabihin mga kababayan, panoorin po natin ang buo. Ito po. Ito, panoorin nyo po mga kababayan. Ano ba yung paliwanag po dito? Patay naman si Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan matapos umunong aksidenteng mabaril ang kanyang sarili ng kanyang armas. Ang pagkamatay ni Lamasan, kinumpirma ni Mayor Robert Martin Pama sa kanyang post sa social media. Ayon sa live-in partner ni Lamasan, nangyari ang insidente alas 7 ng umaga sa kanilang bahay sa La Paz District. Hawak umanoan niya ni Lamasan ang kanyang baril ng aksidente itong pumutok at tinamaan ng tiyan nito. Agad namang isinugod sa pagamutan si Lamasan ngunit nasa wiring kalaunan. Samantala, patuloy na biniberipika ng Iloilo City Police ang mga detalye sa pagkamatay ni Lamasan at kung may nangyaring foul play. O yan mga kababayan. Nako po, ano kayang sinasabi ng mga komento? Thanks Miss Cara David. Halaka. Nategi o tinegi sabi. Your fault doesn't know your gun safety anyways. Naku po mga kababayan ko. The mastermind strikes again. Naku po. Gun accident. Palagay nyo sa mga Pilipino, bobo, halaka. Inuuna ang mga kurakot, halaka. Dumadaming politikong namamatay. Cara David, birthday wishes, halaka. Ambot ni mo, di ko motuto. Isang korap na naman ang sumunod kay Akop ng Quadcom. Miss Cara David lang ang malakas mag-wish sa mga korap. Inaisa-isa na sila ng mastermind para wala nang magsalita. Kilala na kung sino yan. Nagkakahalaga ba naman ng 4 billion ang Ghost Project sa Iloilo kaya pinapatahimik na yan. Ako po. Reveal CCTV sa bahay. Nalaka mga kababayan ko. Pwede ba yon? Ha 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 ha. Ngayon lang ako nakarinig na nabaril ang sarili. Naku po mga kababayan, nakakapagtaka nga ito. Good sign to the 2026 corruption down. Ano na nangyayari sa Pilipinas? Sana yung totoo. Bakit siya may baril? More, please. Halaka. Halaka. Posible naman na nabaril ang sarili. Ayan mga kababayan, nagkakatotoo ang mga wish ni Cara David. Mga kababayan.
Kayo po, naniniwala po kayo na ito ay na dala lang ng aksidente? I-comment nyo po mga kababayan. Diba ano bang sabi ni Cara David mga kababayan ko? Ito po. Check na natin yung wish ni Cara David. Ito po. Wish ni Cara David. Ito po. Check nga natin. Ito po. Ano ba ang picture? Picture! Kasi sabi potential sound. Say happy birthday! Happy birthday to you! Wish! Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas! Ayan mga kababayan, dahil po sa mga wish ni Cara David, ay unti-unti nang umiepekto at lumalaganap na ang karma sa mga korap. So yan po ang sinasabi ng wish ni Cara David. Inisa-isa na ang mga korap dito. Nako mga kababayan. I-comment nyo po ano masasabi nyo. Ito ba'y na-aksidente lang o merong foul play mga kababayan? I-react nyo ano masasabi nyo at i-comment nyo kung saan po kayo nagko-comment. Abroad man o Pilipinas, okay? Salamat. Happy New Year sa inyong lahat mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.